Hello guys, this is Engineer Bonjovi Arbello and you are watching CBAX. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. This is our problem number 6 for reinforced concrete design, WSD analysis of singly reinforced beam. A concrete beam shown has a simple span of 5 meters. It was designed according to ACI specification F'C 20 megapascal and Fs 124 megapascal, assuming that the web reinforcement is satisfactory. What concentrated load may be carried by this beam at midspan with its own weight? The modular ratio is equivalent to 10. And so ito, medyo may twist lamang yung requirement ng problem. Hindi kagaya sa ating problem number 1 to 5. And isa pa, ano ang difference ng ating problem number 6 sa ating problem number 1, 2, 3 na kung saan pare-pare silang rectangular beam? Ang ating problem number 6 ay merong 2 layers of steel reinforcement. So ang tanong dito is, paano kaya natin kukunin yung ating capacity para sa ating beam? Ang tanong sa ating problem ay ano kaya yung concentrated load na i-carry ng ating beam bukod pa sa kanyang weight. So i-drawing natin yung beam na yon para mas ma-imagine ng lahat. So ito yung ating beam at sabi, simply supported daw siya. So kung simply supported, isang pin at isang roller. Tapos, tigdulo yung support natin. Okay? Then, ang kanyang span ay 5 meters. Then, meron tayong own weight, no? So, ang own weight natin ay distributed load. Tapos, meron daw siyang naka-apply na load na concentrated sa gitna. So, ito yung load natin. Let's say this load is load P. And, tapos, ito naman yung ating W naught, which is the weight of the beam. Then, let's say this is our point A and this is point B. So, kunin natin yung ating W naught. So, kung babalikan natin ang ating module 1, which is the introduction of reinforced concrete, ang unit weight ng ating reinforced concrete is 23.54 kN per meter cube. So, yun ang gagamitin natin. Yung iba naman, ang ginagamit ay eksakto ng 24. So, siya rin naman, parang ni-round off rin niya. So, kailangan ang ating W naught is in kilonewton per meter. So, kailangan i-multiply natin to ng area. So, anong area yon? Yung cross-sectional area ng ating beam. So, ang cross-section natin is 0.45 by, okay, ilan to? Yung ating overall depth. 0.875 plus 0.065 plus 0.06. So, this is 1 meter. So, 1 meter. And this is meter squared kasi area. Cancel yung meter squared. So, matitira dito is meter. So, this is 23.54 multiplied by 0.45 times 1. So, 10.593. Okay, 10.59 na lang. Kilonewton per meter. So, meron na tayong W naught. Makukuha na natin yung ating reaction para sa mga support. Kaso, ang mga reaction natin dito ay naka-equation kasi unknown yung P. Yun yung pinapahanap, hindi ba? Tapos, since symmetrical naman yung ating loading, ang makukuha nating reaction dito ay equal lang for A and B. So, that is W naught na 10.593 or 10.59 multiplied by 5. Okay? So, ito yung total resultant natin. Tapos, i-divide natin ng 2.
So, ang reaction natin ay 24.475 plus P over 2. Okay? Kasi mangyari niyan, ang total resulta natin dito ay W naught then multiplied by 5 meters then plus P. Tapos, divided by 2. Kaya, tama lang, no? So, P over 2. Yan yung reaction. Tapos ating makuha yung reaction, makukuha naman natin yung shear and moment diagram ng beam. So for shear, ang ating reaction dito is 24.475 plus P over 2. Yan. Then, minus, okay, nasa gitna to, no? So, L over 2, that is 2.5. Sorry, 26 pala. 26.475. 26 pala to. Yan. So, 26.475 then minus W naught, which is 10.59 multiplied by 2.5 meters. So, 0, no? So, ito siya. Then, minus W naught. Ano, yung buo na to. Minus W naught multiplied by 2.5. So, magka-cancel lang ito. Okay? Then, ang matitira sa atin is P over 2. Nasaan ang P over 2? Nasa gitna. So, P over 2. Then, ito. And. Then, P over 2, that is 0.5, then minus P. So, 1. So, that is negative 0.5. So, this is P over 2, and this is negative P over 2. And negative P over 2 minus W naught 10.59, okay, negative 10.59 multiplied by 2.5. So, ang magiging sagot natin dito is negative 26.475 minus P over 2. Siyempre kasama to, no? Kasama sa equation yan. Anong mangyayari dito? Yan. Then minus W naught multiplied by 2.5. Ang magiging sagot is negative 26.475 minus P over 2. Yun yung sagot dito. Okay? Okay. So, open na lang natin to. Gawin natin negative sign. Ayan. Then, negative 26.475 minus P over 2 plus the reaction at support B. So, magsasara yung ating shear diagram. Tapos, this is 0 degree to first degree. Then, bababa, 0 degree to first degree. Ayan. Now, ano naman ang ating moment? Siyempre, gagamit lang naman tayo ng area method. Kailangan natin kunin itong area na to, which is a trapezoid. So, this is 1/2 of 26.475 plus P over 2, then plus P over 2. Then multiplied by 2.5. Yan yung area natin. Okay? So, this is 2.5 times 26.475 then over 2. So this is 33.094. 33.094 then plus P over 2 plus P over 2 is 1 multiplied by 1/2. So yung 1/2 then multiplied by 2.5. So this is 1.25 of P. Ito yung ating moment. Sa gitna yun. Then same lang, no? 33.094 plus 1.25 minus this area. So equal lang naman yan. So magkasara yung ating moment diagram. Pangit yung ating moment diagram.
Ayan. So, I think wala naman ng problema sa inyong lahat kung paano mag-moment diagram. Siguro yung iba lang sa inyo is mahihirapan sa paggawa ng mga equation. Lalo dun magkakatalo yung mga estudyante. Plus 1.25. Ngayon, kahit hindi naman kayo mag-moment diagram, okay lang. Kung kabisado naman ninyo ang concept ng moment at specific point. Kasi alam naman natin na since symmetrical to, ang ating maximum moment ay nasa gitna. So, ang gawin nyo, mag-moment na lang kayo rito. It's either dito or dito. Pwede. So, paano yun? Ito, 26.475 plus P over 2 multiplied by 2.5. Ayan o, 2.5 to, di ba? O. Tapos, ang ikot nun is clockwise. Okay, pakita ko na rin. So, 26, okay, 26.475 plus P over 2 multiplied by 2.5. Tapos, ito naman, yung W naught, iikot ng counterclockwise. So, that is negative W naught multiplied by 2.5. So, ito, W naught multiplied by 2.5 is resultant pa lang. So, anong kanyang moment arm? 2.5 over 2. So, check natin kung mag-i-equal sila dito. 26.475 multiplied by 2.5 then minus 10.59 yung ating W naught multiplied by 2.5, dalawa sila, so squared, then over 2. So, ang dapat sagot dyan ay 33.094. So, diba? Same lang. O, how about sa P over 2 natin? O, P over 2 is 1/2 of 2.5. That is 1.25 P. So, okay lang kahit ano ang gamitin niyo sa dalawa. Pero syempre, iba talaga sa inyo is mas sanay maggawa ng shear and moment diagram, which is okay lang. Kaso yun nga, medyo ubos nga lang sa oras. Ngayon, alam na natin ang maximum moment ng ating beam based on the loadings. So this is equivalent to 33.094 plus 1.25 of P. Based on our equation, ang unknown na pinapahanap sa atin ay yung concentrated load na P. Diba? So, kailangan meron tayong value ng Mmax. Ang tanong na lang dito is, saan natin kukunin yung Mmax? Kukunin natin yung Mmax based on the given beam section. Ano kaya? Uncrack kaya ang ating section or crack section? Kailangan kunin natin yung ating Mmax dun sa capacity ng ating beam. So therefore, crack section ang ating beam. Hindi pwedeng uncrack. Bakit? Kasi kapag sinabi nating M-maximum, ito na yung pinaka-critical na dadalhin na moment ng ating beam. At kung ito na yung pinaka-critical na dadalhin ng ating beam, therefore, ang kailangan natin is yung pinaka-kapasidad ng ating beam para i-carry ito. Diba? Kaya M capacity ang kukunin natin. So, ilagay natin dito ang ating Mmax is yung ating M capacity. Okay? So, yun na. Kunin natin yung M capacity ng ating section. So, ang gagawin ko ritong solution is dalawang layer ng bakal. Then, ito yung nag-crack na concrete. Then, ito naman yung mga bakal. So, medyo liitan natin. Tapos to medyo lakihan natin. Siguro mas liitan pa rin to, no? Para ma-differentiate natin yung dalawa. Yan. So, gawin natin, this is NAS2 and this is NAS1. So, kunin natin yung AS1 and AS2. So, ang AS1 natin is 432, di ba?
So 32 squared over 4 multiplied by 4. So this is 1024 pi. Millimeter squared. Then yung isa naman is 4 na 28. So 784 pi. Millimeter squared. Ilagay natin yung mga parameters. So this is C. Then, lagay rin natin yung mga forces. Ito para sa AS2. Ito naman para sa AS1. Tapos dun sa concrete. Yan. So C, ito gawin itong T2. Ito naman T1. So, anong napapansin nyo sa ating mga forces? Kagaya lang din sa ating problem number 4. Ang pinakaiba nga lang nila dito is, sa problem number 4, dalawa yung ating compressive force. Sa problem number 6, ang dalawa naman is yung tensile force. Kaya halos parehas lang din naman to. Ha? So, dito, meron tayong dalawang moment arm. Para sa T2, and then para naman sa T1. So let's say this is distance A and this is distance B. So makukuha lang natin itong mga to kapag nakuha na natin yung ating C. By what method? Moment of area. So M top is equivalent to M bottom. So this is 450. So 450 multiplied by C over 2. Then equivalent to NAS2 multiplied by, okay, so this is 875, no? So 875 minus C. Then plus NAS1 multiplied by N75 plus 65, ilan yun? So this is 940. Then minus C. Okay, ibabawas natin yung C. So, ano kaya yung value ng C natin? 450 times C squared over 2 is equivalent to N. Ang ating N is 10 times AS2, 784 pi multiplied by 875 minus C plus N multiplied by AS1, which is 1024 pi multiplied by 940 minus C. So, ang C natin ay 369.88. So, ngayon, kunin na rin natin yung value ng A and B para mamaya madali na lang mag-substitute. So, nasan ba ang location ng C? Eh, di ba ang ating stress dito is triangular? Diba? Pag ganyan yung ating stress. So, therefore, ang location ng ating C ay nasa 1/3 of the distance C. So, this is 1/3 of C. Kaya, yung ating A is equivalent to, okay, ano ba to? 875. Ayan, 875 then minus 1/3 of C, which is the value of X in our calculator. So 751.71. 751.71 millimeters. Then, ano kaya ang value ng B? This is, okay, so 875 plus 65, ayan. Then minus 1/3 of X. So this is 816.71. Now, isosolve naman natin yung value ng T1 and T2. So
Unahin na natin T2 kasi nasa taas. So this is equivalent to AS2 Fs and T1 is equivalent to AS1 Fs. So ito, hindi ko na nilagay na Fs2 and Fs1 kasi isa lang naman din ang given ng ating Fs. So kapag isa lang ang given ng Fs, ibig sabihin, yun na yung stress para sa ating steel reinforcement kahit ano man yung kanilang layer. Pero meron kasi instances na nag-iiba-iba yung mga ano na yan eh. Iba-iba yung ating Fs. Depende sa size, okay, or depende sa materials. Pero syempre, for simplification and design and analysis, and also sa problem solving, isa lang yung ating Fs. So, ang AS2 natin is 784 pi multiplied by Fs, 124, then divided by 1,000 para maging kilonewton. So, this is 305.41. Kilonewton. Ang atin namang T1 is 1024 kung hindi ako nagkakamali. So, 398.91. Okay, so 1024 to. So, 398.91 kiloton. So, ang masolve natin na M capacity is equivalent to T2, okay, multiplied by A plus T1 multiplied by B. So, T2, 305.41 multiplied by A na 751.71, then plus 398.91 multiplied by 816.71. Tapos, i-divide natin ng 1,000 para maging kilonewton meter. So, this is 555.37 kilonewton meter. Ngayon. Yes, hindi pa pala ito M capacity, no? Kasi kailangan pa natin makuha yung ating C. Eh, diba, kagaya sa ating problem number 3 to 5, kapag hinahanap natin ng M capacity, kailangan natin makuha yung moment na kayang dalhin ng bakal at moment na kayang dalhin ng concrete. So, papalitan natin to, gawin natin tong MS. Yan. Ito yung capacity ng bakal. So, kunin natin yung capacity naman ng concrete. So, MC. So, MC is equivalent to C multiplied by, okay, anong kanyang moment arm? Hindi pwedeng A, hindi rin pwedeng B. Hindi nyo rin sila pwedeng i-average. Anong kukunin natin? Dapat makuha natin yung centroids ng ating T1 and T. And dito. No? Kailangan makuha natin yan. Tapos, ito na yung magiging moment arm natin. So, let's say this is distance D1. Okay? So, this is D1. So, paano makukuha ang ating centroids? Di ba madali lang naman yan? Kung 60 to, ito 65, kailangan natin mag-Barignon's theorem. Sir, wala po ba siya sa gitna? Wala. Bakit? Kasi, hindi naman sila pantay ng layer. Ito, 28. Ito naman, 32 mm diameter. So, ibig sabihin, yung ating centroids ay halos malapit sa 32 mm diameter kasi mas malaking area niya. Diba? So, kunin natin yung Y-bar. Yan. So, makukuha natin Y-bar by Barignon's theorem lang naman. So, Y-bar is equivalent to yung area, AS1, then multiplied by 60. Then plus AS2 multiplied by 60 plus 65. That is 125 over yung dalawang area, AS1 plus AS2. So this is our Y-bar. So, solve natin yung ating Y-bar. So, AS1 is 1024, no? So, gawin itong alpha A na lang. Then, multiplied by 60 plus alpha B multiplied by 65 plus 60. So, that is 125.
then over A plus B. So, calc. So, ang ating AS1 is 1024 pi. Then, ang ating AS2 is 784 pi. So, this is 88.186. So, masolve na natin yung D1 ngayon. So, this is equivalent to 875 plus 65 plus 60, then minus y bar na 88.168. Then, syempre, ibabawas natin yung 1/3 of C. Ang ating C ay nasa X. So, 788.54 millimeters. Then, kunin natin yung C or yung ating compressive force, which is equivalent to 1/2 of FC multiplied by C multiplied by B. So, this 1/2 of ang FC natin, okay, ang given is F prime C, that is 20. So, 0.45 of 20. Then, multiplied by C, which is X, multiplied by B, which is 450. Then, divided by 1,000. So, 749 kilo Newton. So, 749 times 788.54. Then, divided by 1,000 para maging kilo Newton meter. So, ito ang ating MC. So, 590.62 kilo Newton meter. Yan. So, ngayon, since nasolve na rin naman natin yung y bar natin dito, pwede nyo kasing gawin na yung ating T2 and T1 ay pagsamahin na lang. So, pwede siyang ganito. Yan. Patabain natin ng konti. Yan. Para alam natin na siya ay resultant force. Then, gawin natin, ito ay tension force T. So, kunin rin natin yung MS gamit naman yung ating tension force T. So, what is our tension force T? Pinagsamang T1 and T2. So, this is 305.41 plus 398.91. So, 704.32 kilo Newton. So, yung ating MS is equivalent to T, then multiplied by same lang na moment arm, yung ating T1. So, 704.32 times D1 is 788.54. Then, divided by 1,000. So, same lang ang nakuha natin sagot. 555.38. May discrepancy, pero malit lang naman, di ba? Ayan. Ngayon, meron na tayong MS and MC. So, kukunin natin yung pinakamaliit para yun ang ating gagawing M capacity. So, ang ating M capacity is equivalent to 555.37. So, ang nag-govern na capacity ay nanggaling sa mismong bakal. Mahina siya compared sa ating concrete. Yan. So, since meron tayong M capacity, makukuha na natin ngayon yung value ng ating P. So, copy na lang natin to. Yan. So, this is 555.37 is equivalent to 33.094 then plus 1.25 of so, ang ating P is in kilonewton. 555.37, then, i-minus natin yung 33.094, tapos, i-divide natin ng 1.25. So, this is in kilonewton. 417.82 kilo so, kapag ang ginamit nyo naman ay 590.62, mas malaki yung makukuha natin na P. Na kung saan, kapag mas malaki ating nakuhang P at kinuha nyo yung moment, mag-fail yung ating
bakal. Kaya hindi namin pwedeng gamitin itong 590.62. Okay? Ayan. So, medyo naging mahaba lang ating solution sa number 6 kasi dito sa partition na to, di ba? Pero ito napaka-basic lang, di ba? This is under lang ng strength of materials, shear and moment diagram. Pero kung ayaw nyo nga mag-shear and moment diagram, edi pwede na kayong mag-moment at specific point. Kung alam niyo kung nasaan ang location ng maximum moment. Tapos yan, ito, pares na pares lang ng concept ng ating problem number 4. Ang pinagkaiba nga lang, ang dalawang force na nandito ay galing sa mismong mga bakal. Pero same na same pa rin naman ang concept natin. So this is our problem number 6 for reinforced concrete design, WSD, analysis of singly reinforced beam. So that's it guys. Sana nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan sa mga discussion ng mga concept and problem sets ng CEBOX video tutorials. But of course, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!